Elise? Lucas? Mahinang bulong ni James ang huling narinig ko bago tutuluyan na lagutan ng hininga. Sa tagpong ito ay nablang ko ang utak ko dahil heto, pinapanood ko kung paano siya nakahigat nakahandusi na wala ng buhay at sinabuyan ng gasolina ng tauhan ni Master na alam ko na kung anong tumatakbo sa isipan. Natapos makita ko kung paano nagsindi ng apoy ang lalaking pumatay kay James na may hawak ngayon ng lighter. Masakim ka dahil pinili mong mamatay kaysa mabuhay na ibigay ang yaman mo sa amin. Nakangisi na sabi ni Master, sabay hagis ng apoy na wala ng buhay na katawan ni James sa sahig. Master, paano ang pera? Tanong ng lalaking may malaki ang tiyan habang nakatingin sa nasusunog na katawan. Kung hindi natin nakuha sa kanya, kay Elise natin makukuha yon. Nakangiti na parang nanalo sa loto na sagot nito sa kausap, sabay sindi ng sigarilyo. Elise? Elise? Mukhang siya ang babaeng huling binanggit ni James bago siya nawala ng buhay. Isang katanungan ang biglang pumasok sa isipan ko matapos maalala ang huling sinabi ni James bago bawian ng buhay. Malinaw na narinig ko na binanggit niya ang pangalan ko. Hindi kaya nakita ko ni James kaya tinawag niya ako? Napapikit ako ng mariin at pilit na inaalala ang huling tagpo ng buhay nito na nasaksihan ko. Imposible na nakita niya ako dahil ni minsan ay hindi siya tumingin sa direksyon ko. Malabo rin na nasabi kong pangalan ko kay James dahil hindi rin kami makapag-usap na dalawa. Kung ganun, paano niya nalaman ang pangalan ko at bakit nadamagit gayong hindi kami magkaano-ano? Hindi kaya ibang taong Lucas na damagin niya at nagkataon lamang ang kapangalan ko? Luhaan ako na muling magmulat ng mga mata. Hindi ko akalain na ganitong epekto ng tagpo na nasaksihan ko. Wala na mga halimaw na pumatay kay James at ngayon ako na lamang ang naririto habang natutupok ang buong lugar. Ang bigat sa loob ko na humakbang palabas ng bahay na nasusunog at iwan ng abo na katawan ni James. Isang huling suyap ang ginawa ko bago lumayo sa bahay na naging saksi sa krimen kung paano pinatay si James. Naabutan ko pa ang mga tauhan ni Iverson Flores na masaya habang nilalamon ng apoy ang buong paligid. Boss, wala ka nang poproblemahin. Nagawa ko na maayos at malinis. Mayabang na sabi ni Master sa kausap. Kahit hindi ako makinig at lumapit mismo sa tabi nito, ay alam ko na kung sino ito. Matinding galit ang umahon sa puso't isip ko para sa sakim na taong may kagagawa ng lahat ng to. Makapangyarihan siya, mayaman at tinitingala. Gusto kong bigyan ng katarungan ang nangyari kay James, pero wala akong kakayahan dahil mahina at mahirap lamang ako. Ano nga naman ang laban ko sa isang makapangyarihan na tao na kinatatakutan ng marami dahil sa nakatatak sa pangalan nito? Gusto kong mag-imbestiga at alamin pang katauhan ng tatay ni Alondra. Gusto ko rin malaman kung bakit ko nakikita ang lahat ng mga to. Anong dahilan at para saan? Naguguluhan ako. Maraming tanong ang paulit-ulit na sumasagi sa isipan ko. Kanina habang sinasaktan siya, ay naramdaman ko ang lahat na tila ba iisang tao lamang kami. Akala ko ay dala lamang to ng mga nakita ko. Pero bakit kusang pumapasok ang kakarampot na bahagi ng tagpo na to sa aking alaala? Maraming pagdududa, katanungan, at pag-aalala ang ngayon ay laman ng aking isipan. Pakiramdam ko ay hindi na ako normal dahil sa mga nakikita ko na akala ko'y guni-guni ko lang o kaya naman ay dala marahil na saksihan kong barilan kasama si Alondra. Natatakot ako na sa muling pagmulat ko ng mga mata ay ibang pangyayari na naman ang makikita ko na magpapagulo ng aking isipan. Lucas! Lucas! Tawag ng kung sino mula sa paligid ko. Lumingon ako at hinanap ang pinagmulan nito. Pero wala akong nakita. Tila ba pinaglalaroan ako ng aking imahinasyon na ngayon ay parang baliw na iba nagiging kilos ko. Lucas, hanapin mong sarili mo. Kilalanin mo kung sino ka. Malakas at pasigaw na sabi pa nito. Sino ka? At ano kailangan mo sa akin? Naguguluhan na tanong ko sa taong hindi ko makita kung saan nagtatago at tanging ang pamilyar na tinig lamang nito ang naririnig ko. Kilala mo ako. Kilalang kilala.
Sabi pa nito, gamit ang ngayon ay mahina na lamang ang tinig na tila ba'y dinala ng ihip ng hangin na kung saan. Find me. Kapag nahanap mo ko, matatagpuan mo rin ang sarili mo at masasagot mo rin ang lahat ng katanungan sa isip mo. Iyon ang huling narinig ko dahil tuluyan na siyang nawala sa paligid ko. Panay ang hanap ko sa kanya, pero bigo ako dahil naglaho na siya ng tuluyan kasama ng malakas na simoy ng hangin at kasabay ng unti-unting pagsinag ng liwanag sa lugar kung nasaan ako na hindi ko napansin na nawala na pala ako sa labas ng bahay kung saan pinatay at sinunog na ang bangkay ni James na alam kong imposible pa na mahanap na kung sino para kilalanin to. Nakakapagtaka kung sino siya at bakit ganun ang sinabi niya. Pero gagawin ko yun para sa akin. Hahanapin ko sarili ko at ang pinagmulan ko. Nang sa ganun, ay matagpuan ko at masabi ko na kung ano na nga bang tunay na katauhan ko. Hindi ako pwedeng matakot sa pagkakataon na to dahil hindi ako katulad ni James na nabura dito sa mundo na walang nakakaalam na kahit sino maliban sa mga taong kumitil sa buhay niya at ako na walang muwang kung bakit nasaksihan ko ang lahat na tila ba nasa iba akong mundo. Mainit na kung anong nararamdaman ko na mahigpit na kalapit ang palad ko na muli ay magkamalay ako. Mas lalo ko nalito dahil puting silid ang bumungad sa akin na muli ay magmulat ang mga mata ko. Pilit na hinahata ko ang kamay ko para tanggalin ang kung ano na nakakabit sa mukha ko. Pakaramdam ko kasi ay kakaiba nararamdaman ko, lalo na at hindi pa rin tuluyan nagsisingin at na-observe ng utak ko ang mga bagay na nakita ko, maging ang mga nangyari sa akin. Napatanong tuloy ako sa sarili ko kung bakit nga sa ganito akong kondisyon dahil wala akong maalala na pangyayari para ganitong tagpo ang bumungad sa akin. Sa pagkakatanda ko, ay nasa isang lugar ako na hindi malinaw kung saan at may narinig akong tinig na kung sino at may sinabi sa akin na ngayon ay pilit na inaalala na kung ano. Oh my God, I'm glad you're finally awake. Sabi bigla ng isang babae na biglang nag-angat na mukha mula sa pagkakaidlip habang nakaupo sa tabi ko na nasalubong ko ang mga mata nang bumaling ako dito. Who are you? What happened to me? Why am I here? Bigla isunod-sunod na tanong ko. Kita ko ang pagkagulat na bumalatay sa mukha nito na tila ba kakaibang sinabi ko. You've been shot twice at kinailangan kitang operahan pero nagkaroon ng komplikasyon kaya naging fatty lang operation sa'yo. I thought you won't survive, but you're a fighter. Nakaligtas ka. Seryoso ang mukha na tinitigan ko ang babae na kausap ko. Meaning, siya pala ang doktor ko at naoperahan ako dahil nabaril ako? Saglit na nag-isip ako. Mukhang ibang eksena ang huling naalala ko kumpara sa sinabi nito. Marahil isang panaginip lamang ang ngayon inatatandaan kong tagpo dahil ang totoo pala ay may bumaril sa akin. Kaya ako napunta dito. Napakurap-kurap ako. Tama siya. May bumaril sa akin. Dahil mabilis na rumagasa ang mga alaala na pumasok sa isipan ko. Kung saan may humarang sa daan ko, pauwi nang iwanan ko ang mga meeting kasama mga business partner ko. Can I borrow your phone? I need to call my fiancé. Seryoso na tanong ko dito. Umawang ang labi ng doktor sa sinabi ko. At binitawan nito ang kamay ko na mahigpit na nahawak pala nito kanina pa. Fiancé? Sa lubong ang kilay na tanong nito. Walang imik na inabot nitong hinihingi ko and to my worst bago sa paningin ko ang cellphone na inabot nito. What's this? Tanong ko dahil hindi ko alam kung paano gamitin ang model na inabot nito. A cellphone? Nakatitig sa mukha ko na tanong nito. Paulit-ulit na pinaikot ko to. Pero hindi ko mahanap kung saan bubuksan at paano mahanap ang keypad ng cellphone na sinasabi nito. Makinis at flat ito at wala akong idea kung paano gagamitin, lalo na at bago ito sa paningin ko. Can you please help me? Please dial my phone number at home. Pakiusap ko dahil alam ko na nag-aalala si Ellie sa akin dahil hindi agad ako nakauwi, lalo na at maraming mga nangyari sa akin at may banta sa buhay namin. The number you have dialed is incorrect. Maang na nakatingin ako sa doktor na kasama ko.
Are you sure na tama yung number na tinawagan mo? Hindi makatiis na tanong ko. Of course. Sagot nito, saka inulit na tawagan ang numero na sinabi ko. Imposible na invalid ang number na to dahil numero sa bahay ko yon kung saan nakatira si Elise at fully protected ng mga tauhan ng tinalaga ko dito. Kasama na magiging anak ko na ilang araw na lang isisilang nito. Pinakinggan ko ang naka-loudspeaker na tawag pero gaya kanina, hindi matawagan ang number na binigay ko. Call my office number please. Sabi ko pa. Seryoso o mukha na ginawa ng babaeng kasama ko ang sinabi ko at agad na tinawagan ang number na binigay ko. Inabot nito sa akin ng cellphone matapos mag-ring pero hindi ko inaasahan na maririnig. Hernandez Law Firm, how can I help you? Mabilis na ilayo ko sa tenga ko ang cellphone at tiningnan ang number na naka-flash sa screen nito. Hindi ako maaaring magkamali. Number sa opisina ko to. But how did it happen? Na ibang tao at ibang may-ari nito. Kunot ang noon na akmang babangon ako pero natigilan ako nang mabilisan lumapit sa akin ang doktor na kasama ko. Hindi ka pwede basta bumangon at tumayo ng ganyan. Kailangan na dahan-dahanin mo muna dahil kung hindi, maaaring bumuka yung sugat mo. Tumango ako pero sa hindi sinasadya ay nagtama ang mga mata namin. Tila ba may ibig sabihin yun na hindi ko makuha kung ano? Who are you? Biglain na itanong ko dahil para ko hinihigop ng mga mata nito. Alondra. Mahinang sagot nito. Alright. How long I been here, Doktora Alondra? Tanong ko. 5 days and a half. Sagot agad nito. Tumango ako. I don't know kung paano ako napunta dito at nakaligtas sa mga tauhan ni Iverson na nagtangka sa buhay ko at kunin ang yaman ko. Pero nagpapasalamat ako na ligtas ako. That's devil. Magkikita rin kami and he better prepare himself dahil maghaharap kami sa panahong hindi na inaasahan. Lucas, wala ka bang ibang naaalala? Tanong ni Alondra. Luminga ako. Pero wala akong nakitang ibang tao na narito para tawagin niya sa pangalan na kapareho ng napili namin ni Elise na ipangalan sa magiging anak namin. May naalala ka ba bago ka napunta dito? Hindi ko alam kung dapat na pagkatiwalaan ko siya. Pero sapat na sa akin na iniligtas niya ang buhay ko para sabihin dito ang huling tagpo na naalala ko. Tinukot ako ng mga tauhan ng kalaban ko sa negosyo. Tinangka nila akong patayin, pero nabuhay ako. Maikling paliwanag ko. Sapat niyang sinabi ko para masagot ang tanong niya, pero hindi ko kailangan na sabihin kung ano pa ang buong detalye dahil sa kalagayan ko ngayon ay wala akong dapat na pagkatiwalaan sa kahit na sino sa paligid ko. What's your name? I mean your real name, kung natatandaan mo. Tanong pa nito. James Miguel Suarez. Sagot ko, dahil pakiramdam ko, ay ang mga nasasabi sa akin na sabihin dito ang buong pangalan ko. Hindi ko maintindihan, pero para bang may connection ako sa babaeng to, na ngayon ko lang nakita, pero ibang pakiramdam ko sa tuwing magtatamang mga mata namin. Hindi ko maintindihan, pero para bang may connection ako sa aming mga mata. Para tuloy gusto kong tanungin kung sino siya talaga, at anong kaugnayan ko sa kanya. Pero hindi ko ginawa. Sapat nga sa akin ang detalye na alam ko at ayoko magsalita pa. Kung natatandaan mong pangalan mo, ibig sabihin na alala mo na rin kung sino ka talaga at nasaan ang pamilya mo. I did. Pero sa ngayon, kailangan ko muna na magpalakas at gumaling bago humarap sa kanila. I need to know kung bakit lahat ng contact details nila ay hindi ko matawagan at iba nang sumasagot sa landline ng opisina ko. Tumango lang sa Alondra sa akin matapos marinig ang sinabi ko. Hindi ko mabasang laman ng isip niya, lalo pat tahimik siya na tila pinag-aaralan ang bawat kilos at galaw ko, maging ang mga sinasabi kasama ng mga salitang binitawan ko. Nagpapadala ko ng soup dito, kailangan mo kumain para lumakas ka. Masyadong maraming dugo na wala sa katawan mo, kaya sigurado ako nangihina ka sa mga oras na to. Sabi pa ni Alondra. Tipid na salitang okay lang ang binitawan ko dahil tama siya.
Sa dami ng bubog at sugat dahil sa tama ng baril na meron ako sa katawan ko, ay sigurado akong kulang na lang ay mabuhusan ako ng dugo. Mabuti na lang at may sumagip sa akin at nadala ako sa ospital na to. Dahil kung hindi, ay baka tuluyan na ako nawala dito sa mundo. Inikot ko ang mga mata sa paligid. Ibang-iba to sa isang pribadong ospital na napuntahan ko noon. Mukhang high-end to at mga bagong technology. Dahil halata ng mga mamahalin to at advance ang mga aparato na nasa silid na kinaroroonan ko. Saglit pa ay may pumasok na nurse na naghahatid ng pagkain na sinabi ng doktor na nakausap ko. Hindi ko na siya nakita dahil hindi na to bumalik matapos iwan ako dahil baka abala na sa ibang pasyente nito. Miss, anong petsa na ngayon? Bigla itanong ko. Hindi ko kasi naalalang tanungin si Dr. Alondra kanina habang kausap to. December 12 po sir. Magalang na sagot nito matapos ayusin ang ilapag ang tray ng pagkain sa isang hospital table kung saan pwede akong kumain ng nakaupo matapos ni-adjust nito ang bed na hinihigaan ko. December 12? Nagtataka na tanong ko. Imposible na 5 araw lamang ko nawala ng malay at narito sa ospital. Dahil July 26 ang dukutin ako ng mga tauhan ni Iverson Madrigal. Paano nangyari na from July e December na ngayon? Mukhang mali ang pagkakaintindi ko sa sinabi ng doktora. Dahil baka nagkamali siya nang sabihin nito na 5 araw instead of 5 buwan. Hindi na ako nagtatanong pa at agad na kumain ako ng lugaw na nasa harap ko. Dahil mahina pa rin, ay pinili ko ang matulog matapos kumain para bumawi ng lakas at makalabas na agad dito. Iniisip ko kasi na kung 5 buwan na ako narito, ay ibig sabihin na nanganak na si Elise sa panganay namin at posibleng malaki na to sa ngayon. Napangiti ako. Excited ako masilayan ng anak ko, pero bigla ako nalungkot dahil wala ako sa tabi nila sa mga oras na to. Dahil heto, nakaratay ako sa hospital bed na kinahihigaan ko dahil sa kagagawa ng Tridor at sakim na sa Iverson Madrigal. Isang malaking pagkakamali ang ginawa niyang pagtatangka sa buhay ko. Dahil nabuhay ako, mabuti na lamang at hindi ko pinirmahan ang dokumento na hawak ng tauhan nito. Dahil sigurado ako, nalilimasin niya ang lahat ng yaman at ari-arian ng minana ko pa sa mga ninuno ko. Ginawa ko ang lahat para mapalago ang negosyo na iniwan ng mga magulang ko. Pangarap ko rin na balang araw, kung wala na ako, ay may iwan to sa anak ko. Kaya pinangalan ko kay Lucas ang lahat ng yaman na meron ako. Kahit na hindi ako sigurado kung kailan siya lalabas sa mundo. Ito ang dahilan, kaya may pangalan na siya kahit pinagbubuntis pa lamang siya ni Elise. Ewan ko ba? Pero ibang kutob ko at pakiramdam ko na may masamang mangyayari. Kaya agad na nagpagawa ko ng last will testament na nagsasabing inililipat ko ang lahat ng yaman ko sa anak ko. Siguro, nararamdaman ko na agad ang masamang tangka ni Iverson sa akin. Una, ay nagtiwala ako sa kanya. Dahil tulad ko'y isa rin siyang kilalang negosyante sa bansa. Pero hindi ko akalain na aahasin niya ako at pag-iinteresan ng pera at asset na meron ako. Hindi siya nakontento sa yaman na meron siya. Bakit pa ba ako magtataka? Kung simula pa lang ay alam ko naman na pinuno siya ng isa sa mga pinakamalaking mafia na nag-o-operate dito sa bansa. That greedy bastard! Mahirap taga magtiwala sa mundo ng negosyo. Dahil dito, wala kang matatawag na totoong kaibigan. Oras na binalak nilang kunin ang pinaghirapan mo. O kaya naman ang pagnakawan. Nagsisisi ako kung bakit nadala ako at nagtiwala kay Iverson. Saglit na lang, magpapalakas lang muna ako at gusto ko pang humarap na ako sa kanya. Ay sigurado ako magugulantang siya. Muntik na niyang kunin ang buhay ko. Pero malas niya dahil hindi pa handa si San Pedro na tawagin ako. Kaya muling nabuhay ako para singilin siya. Sa kasalanan niyang tanging ako at ang mga tauhan niya ang saksi na nakakaalam ng totoo. Saglit na lang, maniningil ako. At kapag kaya ko na, ako na mismo ang haharap sa kanya para pagbayarin siya sa ginawa niyang kahayupan sa akin. Magsaya ka ngayon, Iverson, dahil hindi sa lahat ng oras at panahon ikakampi mo ang swerte. Babalik ako at babalikan kita.